13 years old ako nang unang manirahan sa bahay ng aking ninong sa Manila. At doon, dahil sa mas lalo kaming nagkalapit sa isa't isa, umabot sa puntong kapag wala ang aking ninang o di kaya naman ay mahimbing ang tulog. Si Fernan na aking ninong, hinahagod ang nanlalagkit. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Lady Mac 18. Matapos ko makagraduate ng elementarya, naging question mark sa aking isipan kung makakapag-aral pa ako ng high school at college. Nasa probinsya kasi ako noon at malayo sa amin ang paaral ng high school at college. Isang buwan bago ang enrollment, nasabi sa akin ni Mama na kung okay lang sa akin ang mag-Manila. Doon mag-aaral at tutuloy ako sa aking ninong at ninang na kababata ng aking magulang. Pinag-isipan ko ang bagay na iyon dahil alam kong hindi iyon magiging madali sa party ko at sa aking magulang. Dahil iyon ang unang beses na magkakalayo kami. Pero sila Mama at Papa rin naman ang nag-push sa akin at ang aking dalawang kapatid para kahit papaano ay may tutulong sa kanila pag ako ay nakatapos. Tsaka ninong at ninang ko naman ang mga taong aking makakasama. Ganoon na nga ang nangyari at medyo struggling sa akin ang Manila. Anong malay ko laking probinsya ako. Pero syempre noong tumagal nasanay din ako. Hindi naman ako nahirapan ng pakikisama sa aking ninong at ninang dahil sila lang naman ang nasa bahay. Wala pa kasi silang anak. Kahit sa kabila noon 10 years na silang kasal. Noong una ay medyo hinahanap-hanap ko ang lugar kung saan ako isinilang at kung nasaan ang aking pamilya. Pero dahil sa akin na focus ang atensyon ng aking ninang, lalo na ng ninong ko, madali akong na-comfort sa Manila. Idagdag pa ang mas magugustuhan ng nagdadalagang katulad ko, ang buhay mayaman, sa piling ng aking maituturing na ikalawang magulang. Madalas nila akong abutan ng pera, kahit alam nila na nagpapadala naman ang aking magulang. Iba kasi sa Manila, ang hirap kumilos kapag wala kang pera, at kapag kapos, ang aking ninong Fernan ang nagpara pagmasdan ang sarili at syempre, nagkakaroon na rin ng Bermuda grass. Ang batis na sinasabing dadalhin raw ako noon sa ibang antas ng ligaya kapag pinasok iyon ng kapareha. Yun, ayon sa aking mga kaklasing may mga kanya-kanyang katipan na gumagawa ng extra subject sa kanilang buhay-buhay. At syempre, ang hindi maiiwasan ang magkaroon ako ng boyfriend noong ako ay second year high school. Ang taon kung saan unang naranasan ko ang pasukin ng mamang kalbo na butas pa ang helmet. Pero syempre bago iyon, marami rin kaming pinagdaanan na pag-i-experiment. At ang lahat ay nagsisimula sa paunti-unti, pakala-kalahati, hanggang sa namalayan ko na lang na tulad ng iba. Sumesegue na rin kami ng aking boyfriend para sa bagay na hindi sa katulad kong estudyante at palamunin pa ng ninong at ninang. Bukod sa aking boyfriend na si Chris, hindi lang siya ang lalaki na malapit sa akin. Ganon din ang aking ninong Fernan na napapansin kong simula noong magbintugan ang dating kapatagan ay pansin kong nagiging malagkit ang pagtitig sa akin, lalo na kapag nakapangtulog na ako. Na para bang alam niyang kapag ganoon na ang aking outfit, tanging iyon na lang ang nagkukubli sa kuweba at bulubundukin kong tuluyan ng naglakihan
dahil sa madalas na paglambitin ni Chris na aking boyfriend. Doon ko na rin napagtantong kaya pala ganoon kabait at kaasikaso sa akin si Ninong Fernan. Gusto rin pala niyang sukatin ang lalim ng aking tunnel. At isang araw ay ibinalandra niya sa akin ang nagkukumawala at nag-aalburuto niyang kobra. Nabigla ako dahil doon, pero ang aking pagkabigla ay hindi dahil sa paglabas ng kobra mula sa lungga. Yun ay dahil nasabi ko na nga na si Chris na aking boyfriend ay hinahayaan kong ipasyal ang kanyang kobra sa aking hasyenda, di man ang Kipweng. Nagulat ako dahil king cobra ang kay Ninong na para bang kahit ilang ulit ilaban, hindi lalantutay. Pero sa kabila ng aking pagkagulat, ewan ko ba kung bakit sa halip na dapat magalit ako napangiti pa ako. At naitanong ko pang, ano po yan? Nasagot ng aking Ninong Fernan, kung nagustuhan ko raw. Ang alin po? Maang-maangan ko pang sagot. Habang tila inaamo niya ang nag-aalburutong kobra. At nasabi ko na lang, itago mo na po yan Ninong Per at baka makapanuklaw. Pumasok na ako noon sa school at hindi ko maintindihan sa aking sarili kung bakit hindi ako nagalit o naasiwa man lang. At ngayon ko lang na-realize, yun ay dahil sa madalas naming pag-segue ni Chris para ipasyal ang kanyang kobra sa aking hasyenda, di man ang Kipweng. At simula noon, katulad ng isang literal na kobra, nagpalit-balat na ang aking Ninong Fernan at lumabas na ang tunay na kulay. At nagaganap ang pagpapasyal niya sa kanyang alaga kapag kami lang ang nasa bahay o di kaya naman kapag mahimbing na ang tulog ng aking ninang. Noong una, syempre, dahil hindi ko naman siya boyfriend at ninong o ikalawang magulang ang aking tingin kay Ninong. Sinabi kong kapag may ginawa siyang hindi maganda, magsusumbong ako kay Ninang. Pero, kinausap niya ako ng maayos at tahasan niyang sinabi sa akin na kung pwede, sa kanya ko na lang raw ipagkatiwala ang aking dalisay na batis. Pero mali siya sa bagay na iyon dahil may iba nang nakakuha noon. Kung sasabihin ko raw sa aking ninang, sayang naman raw kung hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Buti sana kung papaniwalaan raw ako. Bagay na naisip ko rin. May point naman si Ninong. Kaya nang gawin niya ang unang hakbang patungo sa maling eksperimento, hindi na ako nakatutol. At nagulat siya sa nadiskubre. Meron na raw palang nakapagmina at nakasukat sa lalim ng aking tunnel. Sabi ko may boyfriend ako at 2 taon na kami. 4th year na rin kasi ako noong mawala ang selyo sa ugat ng Ninong Fernan. At hindi na niya napigilan ang sarili kaya ayun, kumawala ang chakra mula sa kanyang pag-atake sa asyenda, di man ang Kipweng. Sabihin na lang nating isang kobra sa 2 lungga. Siguro marami sa inyo ang hindi ako maiintindihan. Pero nandoon na kasi 4th year na ako noon graduating, sayang naman. Total, nagpapaganon na lang din naman ako sa aking katipan ng libre. Kaya nag-test na lang ako kahit mahirap ma-enjoy ang isang bagay na gusto ko sa isang maling tao, kinaya ko. Hanggang sa nakagraduate ako ng high school. Then umuwi muna ako sa amin. Ang totoo niyan, paldo nga ako nang umuwi. May naipon kasi ako mula sa bigay ng aking Ninong Fernan. Mabait naman siya, mahilig nga lang. Siyempre, kinakabahan din ako. Paano kung maaktuhan kami? Katapusan na ng aking career. At ang alok sa akin ni Ninong Fernan na pagka-college naman, ang aking pinag-iisipan habang ako ay nasa bahay at bakasyon.
Kailangan ko mag-isip ng mabuti dahil malamang gibang-giba ako pag nagkataon. May boyfriend ako na ayaw rin paawat at may ninong na ayaw rin paawat. Mahal ko si Chris, pero nakikinabang naman ako kay Ninong Fernan. Ng ninang ko, kung ano ang ganap sa amin ay baka itakwil niya ako. Nagtrabaho ako sa fast food at nag-aaral ako sa gabi. Sa isip ko, diploma lang naman ang kailangan ko. Nag-abot din ng aking ninang ng pera para sa aking pagiging independent. Good luck pa, aniya. Pero habang tinatapos ko ang 2 taon sa college, habang nagtatrabaho, ang hirap pala. Naikumpara ko tuloy ang aking buhay noong nakinaninang ako at noong magipit ako sa pera. Nagsabi ako sa aking ninang na nalaman naman ng aking Ninong Fernan na kinuha naman niyang pagkakataon upang muli ay kanyang masukat ang lalim ng aking tunnel. At dahil nalaman na rin niya ang aking boarding house, naging madalas ang pagpunta niya doon sa akin upang matempt naman ako sa perang meron siya kapalit ng pagbuka ng rosas kahit tanghaling tapat. At nag-alok pang kami na lang raw ang magsama. Tutal naman daw ay hindi maibigay ng aking ninang ang anak na kanyang hinihingi. Kako binibigay ko na ang gusto niya. Pero ang tablahin si ninang sa ganoong paraan kako mag-isa siya. Mula noon ay natakot na rin ako makipaglaro ng apoy kay Fernan. Baka sirain niya ang aming usapan na walang buntisan. Kaya minabuti kong lakasan ang aking loob, galingan sa trabaho at pag-aaral. Ginibap ko na rin ang aking boyfriend total, wala naman siyang naitutulong sa akin. Kaya mas nakafocus ako ng maayos sa trabaho at pag-aaral. Awa ng Diyos, nakatapos naman ako at meron ng trabaho. Nakatulong sa magulang at ngayon, heto, may sarili na rin akong pamilya. At ang aking dinanas ayokong maranasan ng aking mga anak.